Isang pirma lang, Francia. Huwag mong pairalin ang pagiging ignorante mo kung gusto mo pang makitang humihinga ang anak mo pagdating ng bukang liwayway. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang lason na dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng silid-aklatan. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata, tanging ang tuyot at mapang-aping titig ng isang babaeng sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng antigong mesa. Ang tunog ng papel ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Francia. Napatingin si Francia sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga daliri ay puno ng maliliit na sugat na mumula at nanginginig mga bakas ng 15 oras na pagtatrabaho sa sungdet ng mga ilustre. Kanina lamang bago siya ipatawag sa mansyong ito, tinitingnan niya ang kanyang kakarampot na sahod na nakatago sa loob ng kanyang luma at kupas na pitaka. Pera iyon na pilit niyang pinagkakasya para sa gatas at gamot ni Angelita. Ngunit ngayon ang kakarampot na pag-asang iyon ay tila tinatangay ng malakas na agos ng kamalasan. Rodrigo, wala ka bang sasabihin? Halos pabulong ang boses ni Francia habang nakatingin sa kanyang asawa na nakatayo sa tabi ng bintana. Hindi lumingon si Rodrigo. Nanatiling nakatingin ang lalaki sa labas sa malawak na lupain ng kanilang pamilya sa Vigan. Gawin mo na lang ang sinasabi ni Mama Francia. Para naman ito sa pamilya. At higit sa lahat para ito kay Angelita. Hindi ba't kailangan niya ng operasyon sa puso? Ito lang ang tanging paraan para maaprubahan ang loan ko sa bangko. Kailangang malinis ang pangalan ng kumpanya. Kailangang may managot sa pagkakamaling iyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Francia. Ang managot sa pagkakamaling hindi ko naman ginawa, Rodrigo. Alam nating dalawa na ikaw ang pumirma sa mga peking resibo na iyon. Alam ng mama mo na kayo ang nagbulsa ng pera ng kumpanya. At ngayon gusto ninyong ako ang humarap sa korte. Ako ang makukulong. Humarap si Rodrigo, ngunit walang pagsisisi sa kanyang mga mata. You don't understand, Francia. Kung ako ang makukulong, sino ang magpapatakbo ng negosyo? Sino ang kukuha ng pera para sa anak natin? Isipin mo naman ang image ng mga ilustre. Huwag kang maging makasarili. Ang salitang makasarili ay tila isang sampal na nagpabingi kay Francia. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang lahat ng gamit sa silid na iyon, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang mga mata ay ang mainit at tahimik na luha na dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Muling lumapit si Doña Consuelo, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hininga ni Francia. Francia, Ija, isipin mo na lang na utang na loob mo ito sa amin. Noong pinakasalan ka ni Rodrigo, wala kang kahit ano. Pinulot ka namin sa hirap. Ngayon pagkakataon mo nang suklian ang lahat ng iyon. Kapag napirmahan mo na ito at umamin ka sa labas, ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa ospital ni Angelita. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagaling na doktor sa Manila. Isang sakripisyo lang ito para sa buhay ng anak mo. Tinitigan ni Francia ang ballpen na nasa tabi ng dokumento. Ang pilak nitong katawan ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier, tila isang malamig na patalim na naghihintay na ibaon sa kanyang puso. Naalala niya ang mukha ni Angelita, ang maputla nitong balat, ang hirap na paghinga, at ang maliliit na kamay na laging humahawak sa kanyang daliri tuwing gabi. Nanggangako kayo? Tanong ni Francia, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Kapag ginawa ko ito, hinding-hindi niyo pababayaan ang anak ko. You have my word, Francia. Malamig na sagot ni Doña Consuelo. Ang mga ilustre ay hindi bumabaligtad sa pangako. Dahan-dahang hinawakan ni Francia ang ballpen. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag itong gawin, ngunit ang imahe ng kanyang anak na nag-aagaw buhay ay mas matimbang kaysa sa sarili niyang kalayaan. Sa bawat guhit ng kanyang pirma sa papel, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo. Pakiramdam niya ay unti-unting namamatay ang kanyang kaluluwa habang isinusuko ang kanyang dangal para sa mga taong kailanman ay hindi siya itinuring na kapamilya. Nang matapos ang huling pirma, mabilis na kinuha ni Doña Consuelo ang mga papel. Isang matagumpay na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting puno ng pagmamataas at panliliit. Good! Rodrigo, tawagan mo na ang ating abogado. At Francia, ihanda mo na ang sarili mo. Bukas na bukas din may mga darating na pulis dito. Alam mo na ang sasabihin mo, di ba?
Hindi sumagot si Francia. Nanatili siyang nakaupo, nakatingin sa kawalan. Ang katahimikan sa loob ng silid-aklatan ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan, ngunit wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Tuyo na ang kanyang balon ng pighati, napalitan na ito ng isang malamig at manhid na pakiramdam. Tumayo si Francia at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Hindi siya nilingon ni Rodrigo. Abala na ito sa pakikipag-usap sa telepono, ang boses ay puno ng sigla, na tila ba walang malaking trahedyang nangyayari sa kanyang asawa. Paglabas ni Francia sa mansyon, sinalubong siya ng madilim na langit ng vegan. Ang mga lumang kalsadang gawa sa bato ay tila mga saksi sa kanyang pagkakaape. Habang naglalakad siya pabalik sa maliit na silid sa gilid ng Siongdet, kung saan sila nakatira, naramdaman niya ang isang kakaibang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi ito dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinangakuan niyang makakasama habang buhay, ang siya mismong nagtulak sa kanya sa bangin. Pumasok siya sa loob at nakita si Angelita na mahimbing na natutulog. Ang maliit na dibdib ng bata ay dahan-dahang tumataas at bumababa, isang marupok na paalala kung bakit niya tinanggap ang lahat ng dusa. Umupo si Francia sa tabi ng katre at hinaplos ang noo ng anak. "Nanay is here, Angelita. Gagaling ka, anak. Pangako ni nanay gagaling ka." Bulong niya sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang kaisipan ang biglang sumagi sa kanyang isipan, isang kaisipang tila isang munting apoy sa gitna ng unos. Naalala niya ang isang lumang sobre na nakatago sa ilalim ng kanilang sahig. Isang lihim na iniwan ng kanyang yumaong ina bago ito bawian ng buhay. Isang lihim na sinabi nitong huwag na huwag niyang bubuksan, maliban na lamang kung wala na siyang ibang matatakbuhan. Sa sandaling iyon, habang hinihintay ang pagdating ng mga pulis at ang hatol ng lipunan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang pandinig. Sapat na ba ang sakripisyo ng isang ina para baguhin ang tadhana, o sadyang mapaglaro ang langit? At ang kalayaang kanyang isinuko ay magiging simula lamang ng mas matinding pagtataksil. Tumitig si Francia sa bintana sa direksyon ng mansyon ng mga ilustre na nagliliwanag sa malayo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig at pag-unawa ay dahan-dahang nagiging kasing tigas ng bato. Kung ang pag-ibig ang nagdala sa kanya sa kulungan, marahil ay galit ang magiging susi niya para makalabas. Ngunit ang hindi alam ni Francia, sa kabilang bahagi ng bayan sa loob ng isang madilim na opisina, isang lalaki ang kasalukuyang nakatingin sa kanyang litrato. Isang lalaking may malamig na ngiti at mga matang puno ng nakaraang pait. Malapit na Doña Consuelo. Ang ibon na pinili mong ikulong ang siyang mismong tutuka sa iyong mga mata, bulong ng lalaki sa hangin. Bakit, Rodrigo? Bakit kailangang sa gitna ng paghihingalo ng anak natin, nagagawa mo pang mag-isip ng ibang tao? Ang tanong na ito ay hindi lumabas sa mga labi ni Francia, kundi nanatiling isang nakabara sa kanyang lalamunan habang pinagmamasdan niya ang maliit na bag na inihahanda niya para sa operasyon ni Angelita. Maingat niyang itinupi ang paboritong puting bestida ng anak, ang isusuot nito kapag magaling na ito, kapag wala na ang butas sa puso nito, na tila unti-unting kumikitil sa kanilang pangarap. Ang bawat haplos niya sa tela ay puno ng pagmamahal, ngunit ang kanyang puso ay tila isang baso. May lamat na anumang oras ay handa ng mabasag. Habang inililigpit ang mga gamit ni Rodrigo sa silid, na hulog ang isang pirasong papel mula sa bulsa ng mamahaling Amerikana nito. Dahan-dahang yumuko si Francia para pulutin ito. Inakala niyang resibo lamang ito ng kumpanya, o baka listahan ng mga gamot na kailangang bilhin. Ngunit nang mabuksan niya, ang tila maliit na sobre, nanigas ang kanyang buong katawan. Isa itong resibo mula sa isang kilalang alahero sa Makati. Isang kwintas na brilyante. Ang halaga nito ay sapat na para bayaran ang kalahati ng operasyon ni Angelita. At ang pangalang nakasulat sa customer name ay hindi sa kanya, Amalia Roxas. Naramdaman ni Francia ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang hangin sa loob ng maliit na silid ay tila naglaho, iniwan siyang humihingal sa gitna ng katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Ang bawat letrang nakasulat sa resibo ay tila mga karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang balat. Eksaktong bumukas ang pinto at iniluwan nito si Rodrigo, na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata. Nang makita niya ang hawak ni Francia, panandali ang dumaan ang gulat sa kanyang mga mata, bago ito napalitan
ng mabilis na pagkairita. Ano iyan, Francia? Bakit ka nangingialam sa mga gamit ko? I told you my things are private, asik ni Rodrigo. Habang mabilis na hinablot ang papel mula sa kamay ng asawa. Private Rodrigo, brilyante ito. Brilyanteng nagkakahalaga ng daan-daang libo habang ang anak mo ay naghihintay ng pondo para sa kanyang huling pag-asa. Ang boses ni Francia ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Sino si Amalia? Sino siya, Rodrigo? Tumawa ng mapait si Rodrigo, isang tunog na walang bakas ng kagalakan. Business partner Francia, Amalia is a daughter of a powerful man. Kailangan nating makuha ang loob nila para maisalba ang kumpanya. Hindi mo maiintindihan dahil ang alam mo lang ay ang tiongdet at ang kusina. Business is about connections. Connections sa pamamagitan ng pagreregalo ng brilyante. Habang ako pumirma ako sa kasalanang hindi ko ginawa para lang maisalba kayo, Rodrigo. Asawa mo ako, inialay ko ang kalayaan ko para sa inyo. Lumapit si Rodrigo at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Francia ang kanyang mga mata. Ay nanlilisik sa galit. At huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa akin wala ka sa posisyong ito. You're being paranoid. Huwag mong sirain ang plano namin ni Mama dahil lang sa selos na walang basehan. Isipin mo si Angelita. Kapag nag-eskandalo ka, walang pera, walang operasyon. Intindihin mo iyan. Padabog na binitiwan ni Rodrigo si Francia at lumabas ng silid, iniwan ang asawa na nakatayo sa gitna ng katahimikan. Narinig ni Francia ang pagharurot ng sasakyan ni Rodrigo palayo, ang tunog nito ay tila isang pangungutya sa kanyang paghihirap. Napaupo si Francia sa gilid ng katre. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa bawat minutong lumilipas, ang pangakong binitawan ni Doña Consuelo at ni Rodrigo ay tila mga aninong unti-unting naglalaho. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at sinubukang buksan ang social media. Isang bagay na madalang niyang gawin dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Hinanap niya ang pangalang Amalia Roxas. Hindi siya nahirapan. Sa unang post pa lamang nakita niya ang isang larawang kinuha lamang nitong nakaraang gabi. Isang marangyang dinner sa isang 5-star hotel. Nakaupo si Rodrigo sa tabi ng isang magandang babaeng balot ng mamahaling alahas. Ang kwintas na nasa resibo ay malinaw na kumikinang sa leeg nito. Ngunit hindi lamang ang kwintas ang nagpatigil sa mundo ni Francia. Sa caption ng larawan nakasulat ang mga katagang tila isang sumpa, "A wonderful night with my fiancé. Counting the days until our I do." Fiancé, ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Francia. Ang kanyang asawa, ang lalaking hiningan niya, ng tulong ang lalaking pinag-alayan niya, ng dangal, ay nakikipagkasundo na sa ibang babae. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagkabalisa. Nang buksan niya ito, nakita niya si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na may dalang basang bimpo at mukhang balisa. "Francia, Ija, napanood mo ba ang balita?" Bulong ni Aling Nena, ang boses ay puno ng takot. "Ang mga marites sa labas pinag-uusapan na ang tungkol sa Hongdet. May mga pulis na raw na naghahanap sa iyo sa kanto. Sinasabi nilang ninakawan mo ang mga ilustre." Napaatras si Francia. Ang mga kamay niya ay napakapit sa pintuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "Ninakawan pero si Doña Consuelo ang nagsabi." "Iba ang sinasabi nila sa labas, Francia. Sinasabi nilang ginamit mo ang pera para sa sarili mong kapakanan at ngayon ay itinatanggi mo ang lahat. Francia, kailangan mong umalis bago sila makarating dito." Bumalik ang tingin ni Francia sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Kung aalis siya, paano ang operasyon ni Angelita? Kung mananatili siya, hahayaan ba niyang kainin siya ng kasinungalingan ng mga taong pinagkatiwalaan niya? Sa layo narinig niya ang tunog ng sirena ng pulis, mabilis papalapit at tila hindi titigil hanggat hindi siya nakukuha. Ang bawat tunog nito ay tila isang paalala na ang bitag na kanyang pinasukan ay mas malalim at mas madugo kaysa sa kanyang inakala. Kinuha ni Francia ang kanyang bag at ang maliit na locket na iniwan ng kanyang ina. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang mahiyaing Francia na sanay yumuko. May isang bagong apoy sa kanyang mga mata, isang apoy na isinilang mula sa pinakamaitim na pagtataksil.
Hindi niyo ako matatalo ng ganoon lang, bulong niya sa kanyang sarili kahit na ang kanyang puso ay nagdurugo. Ngunit nang buksan niya ang pinto para harapin ang tadhana, hindi ang pulis ang bumungad sa kanya. Isang lalaking nakasuit ang nakatayo roon, ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Attorney Danilo, tanong ni Francia, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tulungan mo ako, Danilo. Sabi mo ikaw ang bahala sa lahat. Isang tipid na ngiti ang ibinigay ni Danilo, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Francia Ija, minsan ang kailangan nating gawin ay ang bagay na pinakamasakit para sa atin, patawad. Sa likod ni Danilo, lumabas ang mga pulis. At sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Francia si Rodrigo sa malayo nakasandal sa kanyang sasakyan. Habang seryosong nakikipag-usap sa telepono, ni hindi siya tinitingnan na tila ba isa na lamang siyang basurang itinatapon matapos pakinabangan. Patawad, Francia, pero sa mundong ito walang puwang ang emosyon para sa mga taong walang kapangyarihan. Ang mga salitang ito mula kay Attorney Danilo ay tila isang malamig na kutsilyo na bumaon sa likod ni Francia. Habang nakatayo siya sa harap ng kanyang maliit na tahanan na paliligiran ng mga pulis at ng mapanghusgang mga mata ng kanyang mga kapitbahay, tanging ang mukha ni Danilo ang kanyang tinitingnan. Ang lalaking ito na itinuring niyang kuya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng lahat ng ebidensya laban sa mga ilustre, ay nakatayo ngayon sa tabi ng mga awtoridad na may hawak na warrant of arrest. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, mahigpit na hinawakan ni Francia ang kamay ni Danilo at ibinigay ang isang flash drive. Doon nakatago ang mga lihim na dokumentong nakuha niya sa Hongdet, ang tunay na listahan ng mga transaksyong pinangunahan ni Rodrigo. Danilo, ikaw lang ang pag-asa ko. Kapag nakuha nila ako, ilabas mo ito. Iligtas mo si Angelitas, ang pakiusap niya noon. Ngunit ngayon ang flash drive na iyon ay nakita niyang dahan-dahang inilagay ni Danilo sa bulsa ni Doña Consuelo na kararating lamang sakay ng kanyang marangyang sasakyan. Naramdaman ni Francia ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang ingay sa paligid ay tila naging isang malabong ugong. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay puno ng hapdi, isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ang kanyang kamay na nakakuyom sa kanyang gilid ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Nais niyang sumigaw, nais niyang tanungin si Danilo kung magkano ang halaga ng kanyang dangal, ngunit ang tanging lumabas sa kanyang tuyong lalamunan ay isang mahinang hikbi. Ay, Attorney Danilo, ang flash drive, ang mga dokumento, ang tanging naisambit ni Francia. Isang matunog na tawa ang pinakawalan ni Doña Consuelo habang bumababa sa sasakyan. Anong dokumento, Francia? Ang tinutukoy mo ba ay ang mga peking papeles na ginawa mo para idiin ang anak ko? Patawad, Ija, pero huli na ang lahat. Attorney Danilo is loyal to the Ilustres. He always has been. Manahimik ka, Francia. Malamig na utos ni Danilo, hindi man lang tinitingnan ang babaeng minsan niyang tinawag na kapatid. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sumama ka na ng matiwasay sa mga pulis. Sa paligid nagsimulang magbulungan ang mga marites. Akala mo kung sinong mabait magnanakaw pala, sabi ng isa. Kaya pala biglang nagkaroon ng pera para sa operasyon ng anak, galing pala sa nakaw, dagdag pa ng isa. Ang bawat salita nila ay tila mga batong ipinupukol sa pagkatao ni Francia, binabasag ang huling piraso ng kanyang dignidad sa harap ng lahat. Naramdaman ni Francia ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng pag-lock nito ay tila isang panghabambuhay na sumpa. Lumingon siya sa loob ng bahay kung saan naririnig na niya ang pag-iyak ni Angelita na nagising dahil sa ingay. Ang bawat iyak ng kanyang anak ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang pera ang pondo para sa operasyon, sigaw ni Francia habang hinihila siya ng mga pulis. Doña Consuelo, nangako kayo pirma ko kapalit ng buhay ni Angelita. Tumingin si Doña Consuelo kay Francia na may halong pandidiri. Ang perang iyon ay kinuha namin pabalik, Francia. Hindi kami nagbabayad para sa mga kriminal. Ang operasyon ng anak mo, bahala na ang tadhana sa kanya. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Francia ay tuluyang naputol. Habang isinasakay siya sa loob ng patrol car, nakita niya si Rodrigo na nakatayo sa di kalayuan, nakasandal sa kanyang sasakyan habang humihit-hit ng sigarilyo. Malamig ang kanyang titig, walang kahit katiting na emotion para sa asawang isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Habang umaandar ang sasakyan palayo, ang imahe ng kanyang umiiyak na anak
Sa bintana ng kanilang maliit na bahay, ang huling bagay na nakita ni Francia. Ang kanyang isipan ay puno ng mga katanungang walang kasagutan. Bakit mas pinili ng mga taong pinagkakatiwalaan ko na itapon ako sa dilim? Sapat ba ang isang buhay na puno ng kabutihan para matalo ang kasamaang balot ng ginto? Habang ang sirena ng pulis ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada ng Vigan, isang malalim na katahimikan ang namayani sa loob ni Francia. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng takot, kundi luha ng isang matinding galit na ngayon pa lamang nagsisimulang mabuo. Sa kabilang panig ng bayan sa loob ng isang madilim na opisina, narinig ni Danilo ang tunog ng isang message sa kanyang cellphone. "The debt is settled. You're free." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang tinitingnan ang flash drive na hawak niya. Hindi niya ito ibinigay kay Doña Consuelo. Isang laro pa ang kailangang matapos at si Francia ang hindi alam na bida sa dula-dulaang ito. Ngunit ang hindi alam ng lahat ang bawat patak ng luha ni Francia sa loob ng patrol car ay nagiging mitya ng isang apoy na walang sinuman ang makakapagsabi kung kailan titigil. Huwag po maawa kayo. Ang anak ko, kailangan niya ako. Ang pagsamo ni Francia ay umalingaw-ngaw sa malamig at amoy kalawang na pasilyo ng presinto, ngunit tanging ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis sa semento ang sumasagot sa kanya. Ang bawat hakbang niya patungo sa selda ay tila pagbaba sa kailaliman ng impyerno. Nararamdaman niya ang magaspang na dingding, ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga rehas at ang bigat ng kadena sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa anumang posas. Bago siya tuluyang ipasok sa loob, nadaanan niya ang grupo ng mga taong nagkakatipon sa labas ng istasyon. Nandoon sina Chona at ang iba pang mga marites ng kanilang barangay. Ang mga mata nila na dati ay humihingi ng pabor sa kanya sa Syongdet ay puno na ngayon ng pangungutya at matinding pait. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita pa rito, Francia. Akala namin ay huwaran kang asawa iyon, pala ay ikaw ang sisira sa dangal ng mga ilustre. Sigaw ni Chona habang itinuturo ang nanghihinang babae. Dapat lang sa iyo ang mabulok sa kulungan magnanakaw. Yumuko si Francia, hinahayaan ang kanyang buhok na tumakip sa kanyang mukhang puno ng pasa at luha. Gusto niyang sumigaw na hindi siya magnanakaw, na ang tanging ninakaw sa kanya ay ang kanyang kinabukasan at ang pagkakataong mabuhay ang kanyang anak. Ngunit alam niya sa bayang ito ang boses ng isang tulad niyang dukha ay laging nilulunod ng ginto ng mga makapangyarihan. Ang tunog ng paglalapat ng bakal na pinto ng selda ay tila isang malakas na kulog na nagpatigil sa mundo ni Francia. Clack! Ang mechanical na tunog na iyon ang nagkumpirma na siya ay isa ng bilanggo. Napasandal siya sa malamig na rehas, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na kumakapit sa bakal hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "Angelita!" Bulong niya ang pangalan ng anak ay tila isang dasal sa kanyang mga labi. Naalala niya ang init ng maliit na katawan ng anak, ang amoy ng baby powder sa leeg nito, at ang paraan ng pagkapit nito sa kanyang daliri tuwing gabi. Ngayong gabi, sino ang magpapatulog sa kanya? Sino ang magbabantay sa bawat hininga niya na tila isang hiram na sandali? Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang pulis ang lumapit sa selda at kumatok sa bakal gamit ang kanyang baton. "Ilustre, may tawag ka mula sa ospital. Pinayagan ka ng hepe, bilisan mo lang." Dali-daling tumayo si Francia, halos madapa siya sa pagmamadali patungo sa maliit na bintana kung nasaan ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang receiver. Hello, si Francia, ito ang nanay ni Angelita. Kumusta ang anak ko, tuloy na ba ang operasyon? Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya bago sumagot ang isang boses na puno ng pag-aalinlangan. "Mrs. Patawad po, pero kailangan naming ihinto ang paghahanda para sa operasyon ni Angelita." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Francia. Bakit nyo ititigil, may pondo na kami? Nangako ang mga ilustre. Iyon na nga po ang problema, Mrs. Dumating ang abogado ng pamilya Ilustre kaninang hapon. Binawi nila ang lahat ng garantiya at pondo. Sinabi nilang ang perang dapat ay pambayad ay galing daw sa ilegal na paraan at hindi nila ito maaaring ituloy. Wala na pong pambayad sa deposito para sa mga kagamitan at sa doktor. Hindi maari iyan. Maawa kayo.
Kahit bukas lang gagawa ako ng paraan. Parang awa niyo na huwag niyo siyang pababayaan. Ang hiyaw ni Francia ang kanyang boses ay puno ng desperasyon na tila isang hayop na nasugatan. Patawad po, Mrs., pero kailangan din naming ilipat si Angelita sa charity ward. At dahil sa critical na kondisyon niya, hindi namin masisiguro kung gaano pa siya katagal makakapaghintay kung walang gamot at maayos na pasilidad. Kailangan niyo pong makahanap ng pondo sa loob ng 24 oras o baka huli na ang lahat. Napabitaw si Francia sa telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang tunog ng pagbagsak ng kanyang buong pagkatao. Napaluhod siya sa malamig na semento, ang kanyang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga hagulgol niya ay tila bumibiyak sa katahimikan ng presinto. Sa labas ang ulan ay nagsimulang pumatak malakas at malupit tila nakikiramay sa isang inang kinuha na ang lahat dangal kalayaan at ngayon ang buhay ng kanyang anak. Bakit, Panginoon? Ang tanong niya sa madilim na sulok ng selda. Bakit ang mga taong nagsasabi ng totoo ang laging nakakulong habang ang mga mamamatay tao at magnanakaw ay nakasuot ng seda at brilyante? Habang ang gabi ay lumalalim na natili si Francia, sa sulok yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang paalala na ang oras ni Angelita ay unti-unti nang nauubos. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding pighati, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Hindi na ito takot. Hindi na ito lungkot. Ito ay isang malamig at matalim na determinasyon. Kung mamatay ang anak ko, bulong niya ang kanyang boses ay hindi na nanginginig kundi puno ng isang nakapangingilabot na katahimikan. Tinitiyak ko sa inyo, Rodrigo, Doña Consuelo, isasama ko kayong lahat sa impyerno. Eksaktong sa sandaling iyon, isang anino ang tumigil sa tapat ng kanyang selda. Hindi ito pulis. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at ang tunog ng sapatos na gawa sa balat ng hayop ay naging hudyat ng pagdating ng isang taong hindi niya inaasahan. Isang sobrang kulay kape ang dahan-dahang inihulog sa pagitan ng mga rehas. Sino ka? Ang tanong ni Francia, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Ang taong magbibigay sa iyo ng susi, ng iyong kalayaan, at ang kutsilyong gagamitin mo para saksakin ang mga ilustrata. Sagot ng isang malalim at baritong boses. Gusto mo bang mabuhay ang anak mo o gusto mong manatiling nakaluhod dito habang ipinaglalamay siya sa labas? Ang boses na iyon ay hindi nagmula sa isang anghel, kundi sa isang aninong tila bahagi na ng kadiliman sa loob ng presinto. Napaangat ang tingin ni Francia. Doon sa kabila ng mga rehas nakatayo ang isang lalaking may tindig na tila isang hari sa gitna ng mga alipin. Ang kanyang suit ay walang kahit isang lukot, ang kanyang sapatos ay kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya, at ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng dagat sa gabi, malamig, mapanganib ngunit puno ng pangako. Dahan-dahang pinulot ni Francia ang sobrang inihulog nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa huling tawag sa ospital. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang pangalan ko ay hindi mahalaga sa ngayon, Francia, sagot ng lalaki habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang mamahaling payong. Ang mahalaga ay ang nilalaman ng sobrang iyan, isang tseke para sa operasyon ni Angelita, at ang mga papeles ng iyong pansamantalang kalayaan. Iyan ang kailangan mo, hindi ba? Napasinghap si Francia. Binuksan niya ang sobre at nakita ang isang halagang hindi niya kailanman maiisip na mahahawakan niya sa buong buhay niya. Ang kanyang puso ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib. Bakit mo ito gagawin para sa akin? Wala akong pambayad sa iyo, wala na akong kahit ano. Isang tipid at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Hindi pera ang hinihingi ko, Francia. Hinihingi ko ang iyong galit. Hinihingi ko ang iyong katapatan. At higit sa lahat, hinihingi ko na maging kutsilyo ka na gagamitin ko para hatiin ang bawat hibla ng dangal ng mga ilustre. Napaatras si Francia, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng selda. Sino ka ba talaga? Bakit galit na galit ka sa kanila? Tawagin mo na lang akong Gabriel. Ang sagot niya, ang boses ay tila isang haplos ng pelus na may kasamang talim. Isipin mo na lang na isa akong biktima ng nakaraan na naghahanap ng katarungan. Ang mga ilustre, akala nila ay sila ang nagmamay-ari ng tadhana ng mga tao rito sa Vigan. Akala ni Doña Consuelo ay sapat na ang ginto para takpan ang kanyang mga kasalanan. Gusto ko silang makitang bumagsak, Francia. At ikaw ang perpektong sandata para doon.
Weapon, isa lang akong hamak na manggagawa sa Syongdet, Gabriel. Wala akong alam sa mga laro nyo, ang nanginginig na sagot ni Francia. Iyon ang akala mo. Pero sa loob mo, Francia, may isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang sarili mo para sa anak mo. Nakita ko kung paano kanila tinraidor. Ang tanong ko ay simple lang, hahayaan mo na lang ba silang manalo? Hahayaan mo bang mamatay ang anak mo habang si Rodrigo ay nagpapakasaya sa piling ng ibang babae? Naramdaman ni Francia ang biglang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang latigo na nagpapaalala sa kanya ng bawat sakit at bawat hapdi na dinanas niya sa kamay ng mga ilustre. Naalala niya ang mukha ni Rodrigo na puno ng pandidiri at ang halakhak ni Doña Consuelo na tila isang sumpa. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Francia ang kanyang boses. Ay mas matatag na ngayon, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mag-alab. Kailangan mong mamatay, Francia Potpanas. Bulong ni Gabriel habang lumalapit sa mga rehas ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa kanya. Kailangang mamatay ang mahina-mahiyaing Francia na kilala nila. At mula sa kanyang abo, kailangang isilang ang isang babaeng hindi marunong maawa. Isang babaeng magpapaluhod sa kanila sa putikan. Kapag lumabas ka sa mga rehas na ito, hindi ka na babalik sa Syongdet. Susunod ka sa akin. Gagawin kitang isang reyna na tataboy sa kanilang mga anino. Tumitig si Francia sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya roon ang isang uri ng kalungkutan na katulad ng sa kanya, ngunit balot ng isang bakal na determinasyon. Alam niyang ang lalaking ito ay mapanganib. Alam niyang may sarili itong agenda. Ngunit nang maisip niya si Angelita na nag-aagaw buhay sa charity ward, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ililigtas mo ang anak ko. Nasa tapat na ng ospital ang aking mga tauhan. Sa sandaling tumango kasi simulan na ang paglipat kay Angelita sa pinakamagandang kwarto at ang paghahanda para sa operasyon. You have my word as a Vicente. Dahan-dahang tumango si Francia. Sige, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Magiging sandata mo ako. Basta siguraduhin mong mabubuhay ang anak ko. Lumayo si Gabriel sa mga rehas at dahan-dahang isinuot ang kanyang guwantes. Matalinong desisyon, Francia. Magpahinga ka na. Bukas ang mundo ay magigising sa balitang wala na ang Francia Ilustre na kanilang kinaya-kayanan. Habang naglalakad si Gabriel palayo, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang marcha ng paparating na digmaan. Nanatili si Francia sa gitna ng selda, hawak ang tseke at ang mga papeles ng kanyang kalayaan. Tumingala siya sa maliit na bintana kung saan pumapasok ang liwanag ng buwan. Patawad, Angelita, bulong niya sa hangin. Kung kailangang maging halimaw si nanay para lang mabuhay, kagagawin ko. Hinding-hindi na tayo muling luluhod. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong nahanap na lakas, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Bakit alam ni Gabriel ang tungkol sa Syongdet? Bakit gano'n na lamang ang galit niya kay Doña Consuelo? Hindi na malayan ni Francia na habang papalabas si Gabriel ng presinto, kinuha nito ang kanyang cellphone at tumingin sa isang lumang litrato, ng isang batang lalaki na iniwan sa gitna ng ulan sa harap mismo ng mansyon ng mga ilustre. 3 dekada na ang nakalilipas. Ang bawat luhang pumatak noon, ina, ay babayaran niyo ng dugo ngayon. Bulong ni Gabriel sa sarili bago tuluyang naglaho sa dilim ng gabi. Tata, hubarin mo ang bawat hibla ng kahapon, Francia. Mula sa sandaling ito, ang bawat dumi ng Syongdet at ang amoy ng kahirapan ay dapat nang maglaho sa iyong balat. Ang boses ni Gabriel ay malamig at autoritarian habang nakatayo siya sa gitna ng isang malawak na silid na puno ng mga salamin. Nakatitig si Francia sa sariling refleksyon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namamaga, at ang kanyang suot na lumang duster ay may mga mantsa pa ng langis mula sa makina. Napapaligiran siya ng mga mamahaling tela, mga pabangong masarap sa amoy, ngunit tila nakakasuffocate, at mga taong hindi niya kilala na handang baguhin ang kanyang anyo. Ang aking anak, ang operasyon. Tanging naisambit ni Francia ang kanyang tinig ay tila isang marupok na sinulid. Kasalukuyan na siyang nasa loob ng operating room sa St. Luke's. Ang pinakamagaling na surgeon sa bansa ang humahawak sa kanya, sagot ni Gabriel habang tinitingnan ang kanyang mamahaling relo. Ligtas na ang anak mo, Francia. Ngayon ang sarili mo naman ang iligtas mo. Ang mga ilustre ay hindi natatakot sa isang biktima. Natatakot sila sa isang katapat. Naramdaman ni Francia ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Isang malakas na hininga ang pinakawalan niya
At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang patak ng tunay na pag-asa. Napaluhod siya sa makinis at malamig na sahig na gawa sa marmol. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa kanyang mukha, habang ang tahimik na luha ng pasasalamat ay dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ngunit sa likod ng pasasalamat na iyon, naroon ang isang nakapanlulumong katotohanan, ipinagpalit na niya ang kanyang kaluluwa para sa biyayang ito. Dahan-dahang lumapit ang isang stylist at sinimulang gupitin ang kanyang mahabang buhok. Ang tunog ng bawat pag-atake ng gunting ay tila tunog ng pagputol sa mga tanikala ng kanyang nakaraan. Pinanood ni Francia ang pagbagsak ng kanyang mga buhok sa sahig, tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na itinatapon na. Tandaan mo ito, bulong ni Gabriel habang nakatayo sa kanyang likuran. Ang anino nito ay bumabalot sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang iyong boses ay kailangang maging kasing talim ng brilyante. Ang iyong tingin ay kailangang kasing lamig ng yelo. Huwag mong ipakita ang iyong puso dahil iyon ang gagamitin nila para saktan ka ulit. Lumipas ang mga oras sa loob ng mansyon ni Gabriel. Tinuruan si Francia kung paano maglakad ng may dangal, kung paano magsalita ng Taglish na puno ng awtoridad, at kung paano itago ang bawat emosyon sa likod ng isang maskara ng kagandahan. Isinuot sa kanya ang isang itim na bestida. Nagawa sa seda ito ay yakap na yakap sa kanyang katawan matikas at nakapangingilabot ang ganda. Bago matapos ang gabi, dinala siya ni Gabriel sa hardin ng mansyon. Sa gitna ng dilim, may isang maliit na apoy na naglalayab sa loob ng isang iron pit. Sa tabi nito ay isang kahon. Ito ang huling hakbang, sabi ni Gabriel. Binuksan ni Francia ang kahon. Sa loob nito ay ang kanyang lumang wedding dress, ang damit na isinuot niya nung akala niya ay si Rodrigo ang kanyang magiging habambuhay. Kinuha ito ni Gabriel at iniabot sa kanya. Sunugin mo ang kasinungalingang ito, Francia. Walang pag-aalinlangan na kinuha ni Francia ang puting tela. Naramdaman niya ang magaspang na texture ng mumurahing lace. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal, ang mga pangako ni Rodrigo na tila mga bulaklak na ngayon ay naging mga tinik na lamang. Sa isang mabilis na galaw inihagis niya ang damit sa naglalayab na apoy. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa tela ay tila isang malakas na hiyaw sa katahimikan ng gabi. Ang usok ay umakyat sa langit dala ang huling bahagi ng Francia na marunong magmahal ng walang kapalit. Habang pinagmamasdan ang naglalabiyab na apoy naramdaman ni Francia ang isang kakaibang init sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa loob ng presinto. Wala na si Francia Ilustre. Bulong niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Mula ngayon ako na ang kukuha sa lahat ng inagaw niyo sa akin. Gabriel, tawag niya hindi tinitingnan ng lalaki. Bakit mo ito ginagawa? Bakit mo ako binibigyan ng ganitong kapangyarihan? Isang misteryosong katahimikan ang sumunod. Bago sumagot si Gabriel. Dahil sa mundong ito, Francia, ang tanging paraan para talunin ang mga halimaw ay ang paglikha ng isang mas malaking halimaw. At ikaw ang aking pinakamagandang obra maestra. Habang ang apoy ay dahan-dahang namamatay, isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Francia. Sino ba talaga si Gabriel Vicente at ano ang nakatago sa likod ng kanyang mga matang tila may sariling impyerno? Ang huling nakita ni Francia bago siya pumasok muli sa mansyon ay ang isang lumang litrato na bahagyang sumilip mula sa bulsa ni Gabriel, isang litrato ng siyong det ng mga ilustre na may nakasulat na mga salitang ang paniningil ay nagsisimula na. Pamatsas, ang isang munting ginto ay maaaring magbukas ng pintuan ng isang kaharian o maging mitya ng isang malaking sunog na tutupok sa lahat ng iyong kinilala. Ang mga salitang ito ng kanyang yumaong ina ay tila isang multong bumubulong sa pandinig ni Francia habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Angelita. Ang silid sa ospital ay hindi katulad ng malamig at madilim na charity ward. Ito ay malawak, amoy malinis na linen at puno ng mga makabagong makinaryang nagbabantay sa bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Maayos na ang operasyon ni Angelita. Ang bawat mahinang paghinga ng bata ay tila isang himala na ipinagkaloob ng langit sa gitna ng kanyang pakikipagkasundo sa dilim. Habang natutulog ang anak, kinuha ni Francia ang kanyang lumang pitaka, ang tanging bagay na hindi niya ipinatapon kay Gabriel. Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang maliit na locket na iniwan ng kanyang ina. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng ospital, napansin niya ang isang detalye na hindi niya kailanman binigyang pansin noon.
May isang ukit sa likod ng locket, isang simbolong hugis agila na nakatuntong sa isang gintong korona, at sa gitna nito ay ang letrang S. Saavedra, isang malalim na boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Francia at mabilis na itinago ang locket. Nakatayo si Gabriel sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon at ang kanyang titig ay nakapako sa kamay ni Francia. Anong sinabi mo? Tanong ni Francia, ang kanyang puso ay mabilis ang pintig. Dahan-dahang lumapit si Gabriel, ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makinis na sahig ay tila isang ritual ng pagbubunyag. Ang simbolong iyan, Francia, hindi iyan basta alahas. Iyan ang selyo ng pamilya Saavedra, ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihang angkan sa buong Hilagang Luzon. At ang locket na hawak mo, yan ang katunayan ng isang nakatagong kasaysayan. Hindi ko maintindihan, Gabriel. Ang nanay ko ay isang hamak na mananahi lamang. Namatay siyang mahirap. Paano siya magkakaroon ng kinalaman sa mga Saavedra? Ang litong tanong ni Francia, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa ginto. Kinuha ni Gabriel ang isang lumang sobre mula sa kanyang bitbit na folder at inilapag ito sa mesa. Alam mo ba kung bakit kita pinili, Francia? Hindi lang dahil biktima ka ng mga ilustre. Pinili kita dahil bago pa man tayo magtagpo sa presinto, alam ko na kung sino ka talaga. Ang nanay mo, si Maria Clara Saavedra, ay ang nag-iisang anak ni Don Severino Saavedra na naglayas 3 dekada na ang nakalilipas dahil sa isang pag-ibig na hindi sinang-ayunan ng matanda. Naramdaman ni Francia ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpapaguho sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang kupas na sulat at isang dokumento ng DNA test na may pangalan niya at ng isang lalaking hindi niya kilala. Don Severino Saavedra, ang lolo ko, bulong ni Francia, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Siya ang nag-iisang tao na kinatatakutan ni Doña Consuelo Ilustre. Patuloy ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kakaibang tuwa. Ang mga Ilustre ay may malaking utang sa mga Saavedra. Ang lupang kinatitirikan ng kanilang mansyon, ang Chuongdet, na ipinagmamalaki nila lahat iyan, ay nakasangla sa mga Saavedra. At hulaan mo kung sino ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ari-ariang iyon ngayon. Alam mo ba ito noon pa, Gabriel? Tanong ni Francia, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Ginamit mo ba ako dahil sa dugong dumadaloy sa akin? Hindi umiwas ng tingin si Gabriel. Ginamit kita, Francia, dahil kailangan nating dalawa ang isa't isa. Ang galit mo at ang kapangyarihan mo ang susi para matapos ang laro. Don Severino is dying, Francia. Hinahanap niya ang kanyang nawawalang apo bago siya bawian ng buhay. Kapag humarap ka sa kanya, hindi ka nalang magiging Francia ang biktima. Ikaw na ang magiging pinakamalakas na babae sa bayang ito. Tumayo si Francia at lumapit sa bintana, nakatingin sa malayo kung saan naroon ang vegan. Ang imahe ng mga ilustre na nagtatawanan habang siya ay nakakulong ay muling naglaro sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pait ang naramdaman niya, kundi isang nakapangingilabot na kapangyarihan. Kung ako ang tagapagmana ng mga Saavedra, bulong niya, ang bawat salita ay tila isang sumpa na itinatala sa langit. Ang bawat sentimong utang ng mga ilustre ay sisingilin ko ng may kasamang interes. Hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang bawat hininga ng kanilang dangal. Yan ang ibig kong marinig, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang misteryong naiwan. Dahan-dahang kinuha ni Francia ang sulat ng kanyang ina na nasa loob ng sobre. Sa huling bahagi nito may isang pangungusap na hindi binanggit ni Gabriel. Francia, mag-ingat ka sa mga taong lumalapit sa iyo na may dalang ginto, dahil ang tunay na kaaway ay madalas na nakasuot ng maskara ng isang tagapagligtas. Tumingin si Francia kay Gabriel na kasalukuyang nakatingin sa labas ng bintana. Ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, siya ba ay isang tunay na kaalyado o isa ring manlalaro na naghihintay ng tamang pagkakataon para siya ay itumba and behind? Akala mo ba tapos na ang laro dahil lang nakulong ang basurang yon? Akin ang vegan at sa akin mananatili ang bawat lupang tinitapakan nyo. Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa loob ng grand ballroom ng isang lumang hotel sa vegan,
kung saan isinasagawa ang subasta ng ilang ari-arian ng mga ilustre na kinuha ng bangko. Kahit na nahaharap sa krisis ang kumpanya ang kanyang tindig, ay tila hindi natitibag suot ang kanyang kulay asul na terno at ang mga brilyanteng tila nanunuya sa kahirapan ng iba. Sa tabi niya nakatayo si Rodrigo, na mayabang na nakikipagpalitan ng tawa sa mga lokal na politiko, tila ba hindi niya asawa ang babaeng nabubulok dapat sa kulungan ayon sa kanilang plano. Naroon din ang mga marites sa pangunguna ni Chona na abalang-abala sa pagbulong at pagmamasid. Tingnan niyo si Doña Consuelo kahit ba nababalitang baon sa utang nagagawa pa ring bumili ng sarili nilang lupain. Yan ang tunay na mayaman. Hindi nila alam sa labas ng gusali isang itim na Mercedes Maybach ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pintuan. Ang tunog ng marangyang makina nito ay tila isang babala na hindi napansin ng mga nasa loob. Sa loob ng ballroom nagsimula na ang bidding para sa pinakamahalagang lote, ang lupang kinatatayuan ng lumang Xiongdet. Ito ang puso ng negosyo ng mga ilustre, ang lugar kung saan dumanak ang pawis at luha ni Francia. 5 million pesos pa simula ng auctioneer. 10 million mabilis na sagot ni Doña Consuelo ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Tumingin siya sa paligid hinahamon ang sinumang mga ngahas na tapatan ng kanyang alok. Walang kumikibo, sino nga ba ang lalaban sa reyna ng vegan going once going twice, 50 million pesos. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang kabaong. Ang lahat ng mata ay lumingon sa dulo ng ballroom kung saan bumukas ang malaking pinto. Isang anino ang dahan-dahang pumasok ang tunog ng kanyang stiletto sa marmol na sahig ay tila isang ritual ng paniningil. Isang babaeng balot ng itim na seda. May suot na itim na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha at may dalang aura ng kapangyarihan na tila nagyayelo sa buong paligid. 50 million sino ang baliw na iyan, bulong ni Rodrigo habang naniningkit ang kanyang mga mata para makita ang mukha ng estranghero. Huminto ang babae sa gitna ng ballroom. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel Vicente ang kanyang kamay mula sa likuran nito, tila isang aninong tagapagtanggol. Ang aking kliyente ay hindi lamang bibili ng lupaing ito, bibilhin niya ang bawat utang, bawat piraso ng kasaysayan, at bawat hininga ng dangal na natitira sa pamilyang ilustre. Naramdaman ni Doña Consuelo ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang amoy ng mamahaling pabango ng babae ay pamilyar ngunit ang lamig na dala nito ay bago sa kanyang pandinig. Sino ka, anong karapatan mong pumasok dito at manggulo? Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay at inalis ang itim na belo. Sa ilalim ng mga chandelier ang mukha ni Francia ay nagliwanag, hindi na ang Francia na may dungis sa mukha at lungkot sa mata, kundi isang Francia na may labing kasing pula ng dugo at mga matang kasing talim ng brilyante. Francia ang sabay na sigaw ni Rodrigo at Doña Consuelo. Ang boses nila ay puno ng hindi lamang gulat, kundi ng isang matinding takot, na tila nakakita sila ng isang multong nagbalik mula sa libingan. Maling tawag, Rodrigo, ang boses ni Francia ay malamig at puno ng pait, na tila bawat salita ay isang haplos ng yelo sa balat ng kanyang dating asawa. Hindi na ako ang babaeng tinalikuran niyo sa loob ng rehas. Ako si Francia Saavedra, at narito ako para bawiin ang lahat ng sa akin. Napasinghap ang mga marites. Si Chona ay halos mabitawan ang kanyang pamaypay. Si Francia ang asawa ni Rodrigo, paanong naging Saavedra siya. Hindi maaari magnanakaw ka. Nakatakas ka lang sa kulungan. Sigaw ni Doña Consuelo, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit at hiyang nararamdaman sa harap ng mga tao. Lumapit si Francia kay Doña Consuelo hanggang sa magkaharap na ang kanilang mga mukha. Ang kulungang ginawa niyo para sa akin ay naging palasyo ko, Consuelo. Ang bawat luhang pumatak noon ay nagbigay sa akin ng lakas para bilhin ang bawat piraso ng iyong pagkatao. Mula sa sandaling ito, ang bawat lupang tinitapakan mo ay akin na. Binalingan ni Francia ang auctioneer. Isulat mo ang pangalan ko, Francia Saavedra, ang bagong may-ari ng lahat ng ito. Habang naglalakad si Francia palabas ng ballroom kasunod si Gabriel, naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakapako sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malakas na tunog ng tambol na nagbabadya ng isang madugong labanan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Francia ang mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang braso. Masyado kang naging mabait, Francia. Ang tunay na paghihiganti ay hindi lang sa salita. Handa ka na ba sa susunod na hakbang?
Tumigil si Francia at tumingin sa malayo sa kalsada ng vegan, na dati ay naging saksi sa kanyang paghihirap. Ito pa lang ang simula, Gabriel. Gusto kong makita silang humihiling na sana ay sa kulungan na lang ako nanatili. Cliffhanger habang paalis ang kanilang sasakyan, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Francia mula sa ospital ni Angelita. Ang boses sa kabilang linya ay hindi ang doktor, kundi isang boses na matagal na niyang hindi naririnig, ang boses ni Attorney Danilo. Francia, akala mo ba ay ikaw lang ang may hawak ng alas may isang lihim ang iyong ina na hindi mo pa alam? At ito ang sisira sa lahat ng iyong pinaplano. Ang bawat hibla ng katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila naging isang matalim na tanong. Sapat na ba ang ginto at pangalan para malabanan ang isang lihim na nakabaon sa dugo? Ang panginginig ng kamay ni Francia habang hawak ang kanyang cellphone ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng isang sugat na akala niya ay naghilom na. Ang boses ni Attorney Danilo sa kabilang linya ay tila isang malat at mapang-uyam na bulong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa loob ng marangyang sasakyan, ang bawat salita ng lalaking nagkanulo sa kanya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Anong alam mo, Danilo? Huwag mo akong takutin sa mga kasinungalingan mo dahil hindi na ako ang dating Francia na madali mong nalinlang. Ang boses ni Francia ay malamig ngunit may bahid ng gulo sa kanyang kalooban. Kasalanan, Francia, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasalanan. Isipin mo na lang, bakit ganun kadali para kay Gabriel Vicente na mahanap ang mga ebidensya ng pagiging Saavedra mo? Bakit siya handang gumastos ng milyon-milyon para sa isang hamak na manggagawa? Tumawa si Danilo, isang tunog na tila pagkiskis ng dalawang tuyong kahoy. Mag-ingat ka sa iyong lolo at mas mag-ingat ka sa lalaking katabi mo. Ang dugong dumadaloy sa iyo ay maaaring hindi isang biyaya, kundi isang sumpa na sisira sa bawat taong mamahalin mo. Pinatay ni Francia ang tawag bago pa man makapagsalita pa ang taksil. Napasandal siya sa malambot na sandalan ng Maybach. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga ilaw ng vegan na mabilis na dumadaan sa bintana. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Sino ang tumawag? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim ng pagmamasid. Tumingin si Francia sa lalaking nagligtas sa kanya. Ang mukha ni Gabriel ay tila isang estatwa ng marmol perpekto, ngunit hindi mabasa ang nararamdaman. Wala. Isang maling tawag lamang pagsimon. Pagsisinungaling niya. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Francia ang isang pader na nabubuo sa pagitan nila. Ang babala ng kanyang ina sa sulat ay tila isang malakas na kampana na tumutunog sa loob ng kanyang ulo. Samantala sa loob ng mansyon ng mga ilustre, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng mamahaling alak na natapon sa sahig. Padabog na inihagis ni Amalia Roxas ang kanyang suot na mamahaling silk scarf sa ibabaw ng sofa. Ang kanyang magandang mukha ay balot ng matinding galit. Rodrigo, ano ito? Sabi mo ay isang basura lang ang asawa mo. Sabi mo ay wala siyang kahit na anong kapangyarihan. Sigaw ni Amalia habang nakatitig sa kanyang fiancé na mukhang basang sisiw. Pinahiya ako sa harap ng lahat ng mga kaibigan ko. Isang Saavedra. Paano naging isang prinsesa ang isang Catalong? Hindi ko alam, Amalia, maniwala ka, wala kaming kaalam-alam ni Mama. Ang depensa ni Rodrigo, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkalito. Pinirmahan niya ang pag-amin. Dapat ay nasa kulungan siya. Ang pirma na iyon ay wala ng silbi ngayon dahil ang humahawak sa kaso ay ang mga abogado ng mga Saavedra. Isang malakas na boses ang sumabat mula sa hagdan. Si Doña Consuelo ay dahan-dahang bumababa, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa railings. Ang kanyang dating awtoridad ay tila isang marupok na maskara na unti-unting nababakbak. May mas malaking problema tayo kaysa sa kahihiyan nyo. Ang Krongdet, ang mansyong ito, lahat ay nakapangalan na kay Francia. Maaari niya tayong palayasin sa loob ng isang iglap. Hindi niya magagawa iyon. Mama, ako ang asawa niya, hiyaw ni Rodrigo. Asawa Rodrigo, na itago mo ba ang katotohanang pinakasalan mo rin si Amalia sa ibang bansa? Kapag nalaman niya ng mga Saavedra, hindi lang kahirapan ang aabutin mo. Mabubulok ka sa kulungan ng habang buhay. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang hatol ng kamatayan. Kailangang mawala si Francia. Bulong ni Amalia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang tuso at madugong plano.
Kung mamatay ang tagapagmana bago pa man niya makuha ang lahat ng dokumento, babalik ang lahat sa dati. Rodrigo, kailangan mong gamitin ang iyong pagiging asawa. Akitin mo siya, amuyin mo ang kanyang kahinaan. At kapag nakuha mo na ang tiwala niya, ako na ang tatapos sa kanya. Sa kabilang dako, pagdating ni Francia sa kanyang bagong tahanan, isang modernong palasyo na pagmamay-ari ng mga Saavedra, isang liham ang naghihintay sa kanyang mesa. Hindi ito galing sa kanyang abogado kundi isang hindi kilalang nagpadala. Nang buksan niya ang sobre, isang lumang litrato ang nahulog. Ito ay litrato ng kanyang ina, si Maria Clara, na may kasamang isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mga salita, ang iyong tagapagligtas ay ang siyang pumatay sa iyong ina. Naramdaman ni Francia ang biglang pagtigil ng kanyang puso. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila niyanig ng isang malakas na lindol. Tumingin siya sa pinto kung saan nakatayo si Gabriel, nakatingin sa kanya ng may malamig na pagmamahal. Cliffhanger, isang malakas na kidlat ang gumuhit sa langit ng vegan panandaliang nagbigay ng liwanag sa madilim na silid. Sa liwanag na iyon, nakita ni Francia ang isang peklat sa leeg ni Gabriel, isang peklat na katulad ng inilarawan ng kanyang ina sa kanyang huling talaarawan tungkol sa taong nagtangka sa kanilang buhay noon. May kailangan ka ba, Francia? Tanong ni Gabriel, dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya sa loob ng madilim na silid. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang paparating na bitag, at si Francia ay nasa gitna ng isang laro kung saan ang kanyang puso ang siyang pinakamalaking taya. Francia, bakit tila nakakita ka ng multo? Masyado bang malamig ang simoy ng hangin dito sa loob? Ang boses ni Gabriel ay malambot, parang haplos ng seda, ngunit sa pandinig ni Francia ay tila ito kalansing ng mga kadena. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang mabilis na isinilid ang lumang litrato sa ilalim ng mga papeles sa kanyang mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Dahan-dahang humarap si Francia, pilit na iginuguhit ang isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi, bagamat ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Pagod lang ito, Gabriel. Maraming nangyari sa subasta kanina. Tugon ni Francia, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag. Uminom ka muna. Kailangan mong maging malakas para sa susunod nating hakbang laban sa mga ilustre, sabi ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Francia, isang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay nagpapataas ng kanyang mga balahibo sa takot. Tandaan mo, ako lang ang kakampi mo sa mundong ito. Alam ko, Gabriel, utang ko sa iyo ang lahat. Sagot ni Francia, bagamat sa loob niya ay sumisigaw ang babala ng kanyang ina. Ang tunay na kaaway ay madalas na nakasuot ng maskara ng isang tagapagligtas. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa tarangkahan ng mansyong Saavedra, si Rodrigo. Nakatayo siya doon, hindi na ang mayabang na tagapagmana ng mga ilustre, kundi isang lalaking mukhang lupaypay at puno ng pagsisisi. Nang makita niya si Francia na bumababa sa engkantadong hagdanan, agad siyang lumuhod sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakataas na tila nagmamakaawa. Francia, patawarin mo ako, nagkamali ako, nabuksan na ang mga mata ko. Ang hiyaw ni Rodrigo, ang kanyang boses ay basag at puno ng drama. Ginamit lang ako ni Mama, pinilit niya akong saktan ka. Pero gabi-gabi akong hindi nakakatulog dahil sa pagsisisi. Francia, asawa mo pa rin ako. Isipin mo si Angelita. Kailangan niya ng isang buong pamilya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Francia. Lumapit siya kay Rodrigo at tiningnan ito ng may halong pandidiri. Family, Rodrigo, nasaan ang pamilya noong hinayaan mo akong mabulok sa kulungan? Nasaan ang pamilya noong pinapalitan mo ang pondo ng operasyon ng anak mo para sa brilyante ng kabit mo? I can explain everything, please. Just give me one more chance. Mabilis na tugon ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay palipat-lipat sa paligid, tila naghahanap ng paraan para makapasok sa loob. Alam ko ang mga lihim ni Mama. Alam ko kung paano niya nilulustay ang pera ng kumpanya. Tutulungan kita, Francia. Maging espiya mo ako sa loob ng mansyon ng mga ilustre. Bago pa makapagsalita si Francia, lumitaw si Gabriel mula sa likuran niya. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na lumamon sa liwanag ng araw. Ang isang asong kumagat na sa kanyang amo ay hindi na kailanman dapat pagkatiwalaan, Rodrigo. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security.
Sino ka ba? Ano bang kailangan mo sa asawa ko? Sigaw ni Rodrigo pilit na nagtatapang-tapangan sa harap ni Gabriel. Francia, huwag kang magtiwala sa lalaking ito. Ginigamit ka lang niya para makuha ang korporasyon ng mga Saavedra. He is a monster. Get out, ang malamig na utos ni Francia. Ngunit sa likod ng kanyang galit isang bahagi ng kanyang isipan ang nagtatanong. Paano kung tama si Rodrigo? Paano kung ang dalawang lalaking ito ay pareho lang na mga manunila na nag-aagawan sa isang biktima? Nang makaalis si Rodrigo, naramdaman ni Francia ang mahigpit na pagkakahawak ni Gabriel sa kanyang balikat. Masyado kang naaapektuhan sa mga sinasabi niya, Francia. Huwag mong hahayaang sirain niya ang focus mo. Bukas kailangan nating harapin ang Board of Directors ng Saavedra Group. Doon natin sisimulan ang huling pag-atake. Tumango si Francia ngunit ng gabi ring iyon habang tulog na ang lahat, palihim siyang pumasok sa opisina ni Gabriel. Gamit ang isang maliit na hairpin, binuksan niya ang isang nakatagong drawer sa ilalim ng mesa nito. Doon nakita niya ang isang file na may pangalang Maria Clara Saavedra, ang kanyang ina. Nang buksan niya ang file, isang dokumento ang tumambad sa kanya. Hindi ito tungkol sa Mana. Ito ay isang autopsy report mula sa nakaraan. At sa ilalim ng sanhi ng pagkamatay, may isang piraso ng papel na may sulat kamay ni Gabriel, mission accomplished. The heir is secured. Naramdaman ni Francia ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay niyanig ng isang katotohanang mas talamak pa sa kamatayan. Si Gabriel, ang lalaking nagligtas sa kanya, ay ang siyang nag-ayos ng aksidenteng ikinamatay ng kanyang ina para mapilitan si Francia na lumabas sa pinagtataguan at mahanap niya. Cliffhanger, isang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob ang narinig ni Francia. Ang pinto ng opisina ay dahan-dahang bumukas. Si Gabriel ay nakatayo roon, may hawak na isang baso ng wine at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa dilim. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Francia? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay kasing talim ng isang labaha sa katahimikan ng gabi. Ang bawat tibok ng puso ni Francia ay tila isang mabilis na countdown patungo sa isang panganib na wala siyang matatakbuhan. Sa pagitan ng isang asawang nagtaksil at isang tagapagligtas na pumatay, na hanap ni Francia ang kanyang sarili sa gitna ng isang digmaan kung saan ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging mas malupit kaysa sa kanila. Ang katotohanan ay isang laso na masarap lunukin hanggat hindi mo pa nararamdaman ang pagkaubos ng iyong hininga. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ng opisina, kasing lamig ng hanging dumarating bago ang isang bagyo. Francia felt her blood turn to ice. Hawak pa rin niya ang autopsy report, ang piraso ng papel na nagpapatunay na ang lalaking nagligtas sa kanya ay maaaring ang siya ring kumuha sa buhay ng kanyang ina. Dahan-dahang binitawan ni Francia ang papel, ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay naninigas sa takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa anino ni Gabriel na dahan-dahang lumalapit. Bakit, Gabriel, ang tanging naibulong ni Francia? Bakit kailangang dumanak ang dugo ni nanay para lang mahanap mo ako? Huminto si Gabriel sa tapat niya, ang liwanag ng buwan mula sa bintana ay nagbigay ng anyong bungo sa kanyang mukha. Hindi mo naiintindihan, Francia. Ang iyong ina ay pilit kang itinatago sa isang mundong hindi mo matatakasan. Kung hindi ko ginawa iyon, mananatili kang isang hamak na manggagawa habang ang mga ilustre ay dahan-dahang pinapatay ang iyong pagkatao. Isang sakripisyo ang kailangan para sa iyong muling pagsilang. Gawin mo ang dapat mong gawin, Francia, bulong ni Gabriel habang dahan-dahang inilalayo ang file mula sa kanya. Gamitin mo ang galit mo. Ngayon na ang oras para malaman ng buong vegan kung sino ang tunay na demonyo. Kinabukasan, ang payapang kalsada ng vegan ay niyanig ng isang digital na pagsabog. Sa lahat ng social media accounts ng mga residente, lalo na sa grupo ng mga Marites, na pinamumunuan ni Chona, isang serye ng mga audio recordings at video clips ang kumalat na parang wildfire. Doon malinaw na naririnig ang boses ni Doña Consuelo habang pinupuwersa si Francia na pumirma sa kasalanan ng kumpanya. Naririnig ang boses ni Rodrigo na tinatawag na basura ang sariling asawa habang ipinagmamayabang ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Amalia. At ang pinakamatindi, ang dokumento ng bigamy ni Rodrigo na nagpapatunay na pinakasalan niya si Amalia habang kasal pa siya kay Francia. Sa labas ng isang maliit na sari-sari store, nagtipon-tipon ang mga Marites. Si Chona, na dati ay nangunguna sa pangungutya kay Francia, ay nakatulala sa kanyang cellphone.
Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding hiyang nararamdaman. Diyos ko, ang akala natin ay si Francia ang masama. Bulong ni Aling Nena ang tanging kapitbahay na nanatiling tahimik noon. Tingnan niyo ang ginawa nila sa kanya. Pinagtrabaho sa Syongdet hanggang mamaga ang kamay tapos ay ipapakulong pa para lang iligtas ang sarili nilang balat. Nalin lang tayo ng mga ilustre. Sigaw ni Chona ang kanyang dating galit kay Francia ay nabaling na ngayon sa pamilyang dati niyang hinahangaan. Akala mo kung sinong mga banal iyon pala ay mas masahol pa sa mga hayop, pinabayaan pa nilang mamatay ang bata dahil binawi ang pondo sa ospital. Ang bulong-bulungan ay mabilis na naging isang malakas na sigaw ng protesta. Ang mga taong dati ay yumuyuko sa harap ni Doña Consuelo ay nagsimulang magmartsa patungo sa mansyon ng mga ilustre. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao sa semento ay tila isang babala ng paparating na karma. Habang nasa loob ng kanyang sasakyan, pinagmamasdan ni Francia ang kaguluhan mula sa malayo. Nakita niya ang mga kapitbahay na dati ay nambabato sa kanya ng masasakit na salita na ngayon ay may bitbit na mga placards na humihingi ng katarungan para sa kanya. Ngunit sa halip na matuwa naramdaman ni Francia ang isang malalim na pait. Ang mga tao ay tila mga dahon na sumusunod lang sa direksyon ng hangin. Tingnan mo sila, Francia, sabi ni Gabriel habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang masa ay isang sandata. Ngayon ikaw na ang kanilang bida at ang mga ilustre ang kanilang kontrabida. Huminto ang sasakyan ni Francia sa tapat ng mansyon ng mga ilustre. Doon nakita niya si Rodrigo na pilit na isinasara ang malaking gate habang hinahagis ng mga tao ang mga bulok na gulay at basura sa loob. Ang marangyang mansyon ay nabahiran na ng dungis, isang simbolo ng kanilang unti-unting pagbagsak. Lumalabas si Amalia mula sa pintuan sumisigaw at nagbabantang tatawag ng pulis, ngunit ang kanyang boses ay nilulunod ng hiyawan ng mga marites. Magnanakaw manloloko, ibalik niyo ang dangal ni Francia, tuhko mahal, buwang panata. Cliffhanger. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Doña Consuelo sa balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Inilabas niya ang isang baril at itinutok ito sa direksyon ng masa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa sasakyan ni Francia. Isang malakas na putok ang bumasag sa hiyawan ng mga tao. Ang salamin ng bintana ng sasakyan ni Francia ay dahan-dahang nagkaroon ng bitak, tila isang sapot ng gagamba na nagmula sa isang butas ng bala. Francia ay pump umiharfarna. Ang hiyaw ni Gabriel habang pilit na itinutulak ang ulo ni Francia pababa. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng pulutong ng mga tao, isang pamilyar na mukha ang nagmamasid, si Attorney Danilo. May hawak na isang lighter at isang bote ng gasolina, handang sunugin ang huling pag-asa ng mga ilustre, o baka pati na rin ang bagong buhay ni Francia. Bata, ang katahimikan na sumunod sa putok ng baril ay mas nakatutulig kaysa sa ingay ng nagngangalit na masa. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Francia ang bigat ng katawan ni Gabriel, na nakadagan sa kanya ang amoy ng mamahaling pabango nito, ay nahaluan ng masangsang na amoy ng pulbura at ang malatirik na init ng basag na salamin. Ang bawat piraso ng kristal na bumagsak sa sahig ng sasakyan ay tila mga bituin na nawala ng liwanag, isang paalala na sa digmaang ito, walang sino man ang ligtas. Francia, ayos ka lang ba? Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay may panginginig na hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pag-aalala. Dahan-dahang umangat ang ulo ni Francia. Tumingin siya sa butas ng bala sa salamin, isang maliit at madilim na lagusan, na muntik nang maging huling hantungan ng kanyang mga pangarap. Sa labas, ang hiyawan ng mga tao ay napalitan ng takot. Nagtakbuhan ang mga marites, nagtatago sa likod ng mga puno at pader, habang si Doña Consuelo ay nakatayo pa rin sa balkonahe. Ang kanyang kamay na may hawak na baril ay dahan-dahang bumababa, ang kanyang mga mata ay dilat at walang buhay, tila isang rebultong unti-unting nagkakabitak-bitak. Ayos lang ako. Sagot ni Francia, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. Ngunit ang pamilya ilustre, hindi na sila magiging ayos kailanman. Ilang araw ang lumipas, ang Vigan ay binalot ng isang kakaibang katahimikan, ngunit ito ay ang katahimikan bago ang huling pagguho. Ang Saavedra Group sa ilalim ng utos ni Francia ay formal nang nagsampa ng mga kaso. Hindi lamang ito tungkol sa paninirang puri. Ito ay isang malawakang pagsalakay sa bawat aspeto ng buhay ng mga ilustre. Sa loob ng isang marangyang function hall,
kung saan nagtitipon ang mga matataas na opisyal ng bangko, nakaupo si Rodrigo at si Amalia, pilit na nag-aayos ng isang huling negosasyon para maisalba ang kanilang kumpanya. Ngunit ang bawat pintong kanilang kinakatok ay nananatiling sarado. "I'm sorry, Mr. Illustre," sabi ng manager ng bangko habang inilalapag ang isang opisyal na dokumento. "The Saavedra Group has officially bought out your distressed debts. In legal terms, you no longer own the Illustre Textiles. Every thread, every needle, and every brick of that factory now belongs to Miss Francia Saavedra." "Hindi maaari. May nilagdaan kaming kontrata." Hiyaw ni Amalia ang kanyang mukha, ay balot ng makapal na makeup para itago ang puyat at stress. "Hindi niyo kami pwedeng basta na lang palayasin. Rodrigo Illustre, you are under arrest for bigamy, falsification of documents, and large-scale fraud." Ang malamig na pahayag ng pulis habang inilalabas ang mga posas. "Francia, please mag-usap tayo. Mahal kita, ginawa ko lang ang lahat dahil kay Mama." Ang pagmamakaawa ni Rodrigo ang kanyang mga luha ay umaagos na tila isang batang nawawala. Tiningnan siya ni Francia ng may halong pait at awa. "Ang pag-ibig ay hindi naninira, Rodrigo. Ang pag-ibig ay hindi nagpapakulong sa asawa para lang sa pera. Ang mahal mo lang ay ang sarili mo." Binalingan ni Francia si Amalia na pilit na nagtatago sa likod ng kanyang bag. "At ikaw, Amalia, ang bawat alahas na suot mo, ang bawat lupang ipinagmamalaki mo, lahat iyan ay kinuha niyo mula sa pawis ko. Bukas asahan mo ang sheriff sa pintuan ng iyong pamilya. Wala kayong matataguan." Habang kinakaladkad si Rodrigo palabas ng hall sa harap ng maraming press at camera, nakita ni Francia ang kanyang sarili sa screen ng television sa pader. Siya na ang babaeng kinatatakutan ng lahat, ang babaeng nagpabagsak sa isang tore ng kasinungalingan. Ngunit sa loob-loob niya naramdaman niya ang isang matinding pagod. Sa kabilang dako sa loob ng mansyon ng mga Illustre, na wala ng kuryente at tubig, nakaupo si Doña Consuelo sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga gamit ay nakakahon na handa ng ilabas ng mga sheriff. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. "Tapos na ang laro, ina," bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng puot na itinago niya sa loob ng 3 dekada. Napaangat ang tingin ni Doña Consuelo. "Gabriel, anak ko, hindi mo ako anak. Ako ang batang iniwan mo sa ulan para lang makuha ang posisyon mo sa pamilyang ito. At ngayon ako ang kukuha ng huling hininga ng iyong dangal." Cliffhanger, isang matinding pagsabog ng damdamin ang namayani nang biglang mapahawak si Doña Consuelo sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namula at dahan-dahan siyang natumba sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Gabriel. Habang nag-aagaw buhay ang matanda, pumasok si Francia sa silid at nakita ang eksena. "Gabriel, anong ginawa mo?" Tanong ni Francia, ang kanyang boses ay puno ng takot. Tumingin si Gabriel kay Francia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Ito ang katarungan, Francia. Hindi ba ito ang gusto natin?" Sa labas narinig ang tunog ng papalapit na ambulansya, ngunit sa loob ng silid ang tanong ay nanatiling nakabitin. Ang katarungan ba ay tunay na katarungan kung ito ay nauuwi sa kamatayan? At sino ang susunod na biktima sa laro ng paghihiganti ni Gabriel? Walang natira sa iyo, Consuelo. Kahit ang anino ng iyong dating kapangyarihan ay itinaboy na ng katotohanang ikaw mismo ang pumatay. Ang tinig ni Francia ay kasing lamig ng hanging amihan na humahampas sa mga lumang kalsadang bato ng Vegan Plaza. Sa gitna ng liwasan kung saan ang mga estatwa ng mga bayani ay tila mga piping saksi, nakatayo ang 2 babaeng pinag-uugnay ng pait at dugo. Si Doña Consuelo na dati ay hindi matitigan dahil sa labis na katarayan ay mukhang isang aninong nalanta. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling terno ay may mantsa ng alikabok at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon na tila isang hayop na nasukol sa isang bitag. Nagtipon ang mga marites sa paligid. Naroon si Chona at ang kanyang mga kasamahan, may hawak na mga cellphone, kinukunan ang bawat segundo ng pagbagsak ng reyna ng Vegan. Ang bawat bulong nila ay tila mga latigo na humahampas sa natitirang dangal ng matanda. Tingnan niyo siya, ang babaeng akala mo ay Diyosa ngayon ay namamalimos na ng awa. Ang maririnig na bulong sa hangin. "Francia, Isha." Ang boses ni Consuelo ay basag, halos hindi lumalabas sa kanyang tuyot na lalamunan. "Ang mansyon, ang aming tahanan, huwag mo namang hayaang itapon kami sa kalsada. Isipin mo ang dangal ng pamilya ni Rodrigo.
Isipin mo ang iyong anak. Hahayaan mo bang lumaking may kahihiyan ng anak mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Francia. Humakbang siya palapit, ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan. Dangal Consuelo, ikaw ang pumatay sa dangal na iyan noong ginawa mo akong biktima sa sarili kong buhay. Isinakripisyo ko ang lahat para sa anak ko habang ikaw isinakripisyo mo ang lahat para lang sa gintong hindi mo naman madadala sa hukay. Inilabas ni Francia mula sa kanyang bulsa ang isang bungkos ng mga susi, ang susing mansyon ng mga ilustre, na ngayon ay opisyal na niyang pag-ari. Pinaglaruan niya ang mga ito sa kanyang kamay, ang bawat kalansing ng metal ay tila isang pangungutya sa matanda. Kung gusto mong manatili sa bahay na iyan, may isang bagay ka munang kailangang gawin. Ang boses ni Francia ay naging kasing talim ng isang labaha. Gusto kong maramdaman mo ang bawat sakit na pinaramdam mo sa akin. Gusto kong makita ang pagbagsak ng iyong hiya sa harap ng lahat ng taong nilinlang mo. Anong gusto mong gawin ko? Ang nanginginig na tanong ni Consuelo. Tumingin si Francia sa paligid sa mga taong nanonood, at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin sa matanda. Luhod. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na nagpatigil sa mundo. Napasinghap ang mga marites. Si Gabriel na nakatayo sa di kalayuan ay may isang madilim at matagumpay na ngiti sa kanyang mga labi. Ito ang katarungang ipinangako niya kay Francia, isang katarungang mas masakit kaysa sa kamatayan. Francia, parang awa mo na. Wag dito. Wag sa harap ng lahat. Ang pagmamakaawa ni Consuelo, ang kanyang mga tuhod ay nagsisimulang manginig. Luhod, Consuelo. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa bawat luhang pumatak sa mga mata ko habang ako ay nasa loob ng rehas. Humingi ka ng tawad sa buhay ni Angelita na muntik mo nang tapusin dahil sa iyong kasakiman. Kung hindi, ang huling alaala mo sa mansyong iyon ay ang tunog ng pagsasara ng pinto sa iyong mukha. Dahan-dahan sa gitna ng init ng araw at sa harap ng mapanghusgang mga mata ng vegan, bumagsak ang mga tuhod ni Doña Consuelo sa magaspang na semento. Isang malakas na tunog ng pagtama ng buto sa bato ang narinig kasabay ng kanyang paghikbi. Doon sa paanan ni Francia, ang reyna ng mga ilustre ay naging isang hamak na pulubi ng kapatawaran. Patawarin mo ako, Francia. Ang bulong ni Consuelo, ang kanyang noo ay nakadikit na sa semento. Binitawan ni Francia ang mga susi. Bumagsak ang mga ito sa putikan, malapit sa mukha ni Consuelo. Nandyan ang susi mo, kunin mo. Pero tandaan mo ito, bawat gabing matutulog ka sa loob ng mansyong iyon, ang bawat sulok nito ay magpapaalala sa iyo na ikaw ay nananatili lamang doon dahil sa awa ng taong itinuring mong basura. Tumalikod si Francia at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya makapasok, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Si Gabriel. Hindi pa tayo tapos, Francia. Ang bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng isang nakapangingilabot na intensidad. Ang pagluhod niya ay simula pa lamang. May huling dokumentong kailangang pirmahan. Isang dokumentong mag-uugnay sa iyo, sa kamatayan ng iyong ina at sa tunay na dahilan kung bakit kita iniligtas. Cliffhanger, naramdaman ni Francia ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumingin siya kay Gabriel at nakita ang isang bagay sa bulsa nito, isang botelya ng gamot na pamilyar sa kanya. Iyon ang gamot na dapat ay iniinom ni Angelita. Ngunit bakit ito nasa kamay ni Gabriel? Ano yan, Gabriel? Ang tanong ni Francia, ang kanyang boses ay puno ng nagsisimulang hinala. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang paalala, Francia, na ang iyong kaligtasan ay laging may katumbas na presyo at hindi pa ako naniningil ng buo. Kata, ang tiwala ay parang isang marupok na kristal na kapag nabasag ang bawat piraso nito, ay nagiging matalim na bubog na handang sumugat sa pusong nag-alay nito. Sa loob ng malawak na sala ng mansyong Saavedra, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kina Francia at Gabriel. Hawak ni Francia ang bote ng gamot na nakita niya sa bulsa ni Gabriel, ang gamot na dapat ay nagpapanatili sa lakas ni Angelita, ngunit tila naging instrumento ng isang panibagong pagtataksil. Bakit nasa iyo ito, Gabriel? Bakit hawak mo ang buhay ng anak ko na tila ba isa itong baraha sa iyong laro? Ang boses ni Francia ay hindi na nanginginig sa takot. Ito ay naging kasing lalim at kasing tapang ng isang inang handang pumatay para sa kanyang supling. Dahan-dahang lumapit si Gabriel
Ang kanyang mga hakbang ay hindi nakakagawa ng anumang ingay sa makinis na sahig. Francia, kailangan mong maintindihan na sa mundong ito ang seguridad ay hindi ibinibigay ng libre. Ang gamot na iyan, tinitiyak ko lang na wala nang ibang makakagalaw nito. Tinitiyak ko lang na mananatili kang tapat sa akin. Loyalty, ang tawag mo rito ay loyalty. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Francia habang inihahagis niya ang bote sa paanan ni Gabriel. Ang tunog ng plastik na tumama sa marmol ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang alyansa. Ginamit mo ang bawat sakit ko. Ginamit mo ang kamatayan ni nanay. At ngayon pati ang hininga ni Angelita ay gusto mong kontrolin. Mas masahol ka pa sa mga ilustre, Gabriel. Sila kinuha ang dangal ko, pero ikaw, ninakaw mo ang kakayahan kong magtiwala muli. Umalis ka na, Gabriel, ang malamig na utos ni Francia. Ang lahat ng utang ko sa iyo, ang operasyon ng kalayaan ko, ay babayaran ko hanggang sa huling sentimo. Pero ang kaluluwa ko hindi mo na kailanman mahahawakan. Akala mo ba ay madali akong talikuran, Francia? Ang boses ni Gabriel ay naging kasing dilim ng gabi. Ako ang nag-angat sa iyo mula sa putikan. Kung wala ako, nabulok ka na sa kulungan at namatay na ang anak mo. Hindi mo kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Yan ang akala mo, tugon ni Francia. Habang dahan-dahang kinukuha ang isang dokumento mula sa kanyang mesa, ang formal na utos mula sa Board of Directors ng Saavedra Group. Mula sa sandaling ito, tinatanggal na kita bilang advisor ng aking korporasyon. Ang lahat ng ebidensya ng iyong manipulasyon sa aksidente ni nanay ay nasa kamay na ng mga autoridad. Hindi ako luluhod sa iyo, Gabriel, dahil natutunan ko na sa mga ilustre kung paano lumaban at natutunan ko sa iyo kung paano maging tuso. Naramdaman ni Francia ang isang kakaibang ginhawa habang nakikita ang gulat at unti-unting galit sa mga mata ni Gabriel. Ang lalaking akala niya ay kanyang tagapagligtas ay isa lamang palang anino na kailangang itaboy ng liwanag. Habang naglalakad si Gabriel palabas ng mansyon, ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ay tila isang malakas na buntong hininga ng kalayaan para kay Francia. Pinuntahan niya ang silid ni Angelita at dahan-dahang hinalikan ang noo ng anak. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak dahil sa pait, kundi dahil sa pag-asang nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, dinalaw ni Francia si Rodrigo sa loob ng bilangguan. Nakita niya ang kanyang dating asawa na nakasuot ng orange na damit, ang mukha ay puno ng pangungulila at pagsisisi. Francia, patawarin mo ako. Kuhanin mo ako rito, please. Ang pagmamakaawa ni Rodrigo sa likod ng rehas. Tiningnan siya ni Francia ng matagal. Pinatawad na kita, Rodrigo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Pero hindi ibig sabihin nito ay babalik tayo sa dati. Ang kapatawaran ay para sa akin, hindi para sa iyo. Mananatili ka riyan para pagbayaran ang iyong mga kasalanan sa batas. Umalis si Francia sa presinto na may matuwid na tindig. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ng vegan ay tila isang tula ng muling pagsilang. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang sandata. Siya na si Francia Saavedra, isang ina, isang anak, at isang babaeng may sariling kapangyarihan. Cliffhanger. Habang naglalakad patungo sa kanyang sasakyan, isang matandang lalaki ang humarang sa kanya. May suot itong lumang sombrero at may hawak na isang itim na sobre. Miss Saavedra, ang boses ng matanda ay paos. May huling mensahe si Don Severino para sa iyo bago siya tuluyang magpahinga. May isang bahagi ng iyong mana na hindi pera o lupa. Ito ay isang katotohanang magbubukas ng pinto sa iyong tunay na ama. Napatigil si Francia. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay muling yanig. Sino ang kanyang tunay na ama? At bakit tila ang bawat sekretong nabubunyag ay nagdadala sa kanya sa isang panibagong simula? Ang bawat takip silim sa vegan ay hindi isang hudyat ng pagtatapos, kundi isang pangako ng panibagong bukang liwayway. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga lumang bahay na bato, ang kalangitan ay nababalot ng kulay rosas at ginto, tila isang obra maestrang ipininta ng tadhana para kay Francia. Nakatayo siya sa balkonahe ng mansyong Saavedra, suot ang isang simpleng puting bestida. Wala na ang itim na seda ng paghihiganti, wala na ang maskara ng puot. Ang kanyang mukha ay maliwanag, at ang kanyang mga mata ay nananatiling kasing ningning ng mga bituin, ngunit puno na ngayon ng isang uri ng kapayapaang matagal niyang ipinagdamot sa sarili. Sa ibaba sa malawak na hardin,
naririnig ni Francia ang masayang tawa ni Angelita. Ang bata ay tumatakbo kasama ang kanilang aso masigla at malusog tila hindi kailanman dumaan sa bingit ng kamatayan. Ang bawat hakbang at hininga ng kanyang anak ay ang pinakamahalagang katarungang nakamit ni Francia. Hindi ang ginto, hindi ang korporasyon, kundi ang pagkakataong makitang lumaki ang kanyang anak sa isang mundong hindi na kailangang yumuko sa takot. Ang mga ilustre ay naging mga anino na lamang ng kanilang nakaraan. Si Rodrigo ay nananatili sa loob ng rehas, binubuno ang bawat taon ng kanyang hatol, habang si Amalia ay tuluyan ng nilamon ng kahihiyan at kinalimutan ng lipunang dati niyang pinagharian. Si Doña Consuelo naman ay nananatili sa isang maliit na bahagi ng mansyon na ipinaubayan ni Francia. Ang dating reyna ay madalas makitang nakatulala sa bintana, tila naghihintay sa isang dangal na kailanman ay hindi nababalik. Pinili ni Francia na huwag silang itapon sa kalsada, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa pag-unawa na ang pinakamatinding parusa ay ang mabuhay sa gitna ng mga alaala ng iyong sariling kasamaan. Si Gabriel Vicente naman ay naglaho na parang usok sa hangin. Pagkatapos ng kanilang huling paghaharap, iniwan niya ang isang sulat kung saan humihingi siya ng patawad. Nahanap ni Francia ang katotohanan na si Gabriel ay naging biktima rin ng kanyang sariling galit, isang lalaking naligaw sa landas ng paghihigante. Bagamat malayo ang kanilang distansya, ipinagdasal ni Francia na mahanap din nito ang sarili nitong paghilom sa ibang dako ng mundo. Tumingin si Francia sa itim na sobre na ibinigay ng matanda kanina. Sa loob nito ay ang impormasyon tungkol sa kanyang tunay na ama, isang lalaking matagal na palang naghahanap sa kanya sa ibang bansa, isang lalaking naging biktima rin ng manipulasyon ng mga Saavedra at Ilustre noon. Hindi na natatakot si Francia sa bagong lihim na ito. Alam niyang ang bawat pagsubok na dumating ay bahagi lamang ng kanyang pagpapalakas. Niyakap ni Francia ang kanyang anak ng napakahigpit. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Angelita, ang tibok na dati ay tila isang hiram na sandali, ngayon ay naging himig ng kanyang buhay. Doon niya napagtanto ang tatlong mahahalagang sagot sa kanyang paglalakbay. Una, ang kapatawaran. Pinatawad na ni Francia ang kanyang sarili sa pagiging mahina noon, at pinatawad niya ang kanyang mga kaaway para hindi na siya maging bilanggo ng nakaraan. Pangalawa, ang kapayapaan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagtayo mo ng may dangal habang hawak ang kamay ng mga taong nagmamahal sa iyo. At panghuli, ang aral. Ang pag-ibig ng isang ina ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, ngunit ang katarungan ay ang siyang nagpapanatili sa liwanag ng katotohanan. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho, pumasok si Francia sa loob ng bahay, kasunod ang kanyang anak. Isinara niya ang pinto, hindi para magkulong kundi para protektahan ang bagong mundong kanyang binuo. Ang kwento ng kanyang pait ay natapos na, at ang kwento ng kanyang tagumpay ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Sa labas, ang mga kampana ng simbahan ng vegan ay tumunog ng malakas. Tila nagbabahagi ng balita sa bawat sulok ng bayan. Ang hustisya ay dumating na, ang paghilom ay ganap na, at ang umaga ay palaging darating para sa mga pusong marunong magtiis at magmahal ng tapat. Talk. Ang bawat tunog ng kampana sa vegan ay tila isang huling hininga ng pait, na dahan-dahang tinatangay ng hangin, iniiwan ang isang katahimikang puno ng bagong pag-asa. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig hanggang sa huling yugto ng ating paglalakbay. Habang binubuo ko ang bawat salita sa kwentong ito, lalo na noong sandaling kailangang pirmahan ni Francia ang sarili niyang kahihiyan, sa loob ng songdet, para lamang sa buhay ni Angelita, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puso. Sinasalamin nito ang katotohanang, ang buhay ay parang isang tela, minsan ay nagkakabuhol-buhol. Ang mga sinulid minsan ay pilit tayong hinahabi sa isang drawing na hindi naman natin gusto. Ngunit tulad ni Francia, natutunan nating maaari nating gupitin ang lumang tela upang magsimulang muli ng isang mas matibay at mas magandang obra maestra. Ang bawat sugat sa ating mga kamay ay katunayan lamang ng ating pagsisikap na mabuhay nang may dangal sa kabila ng lahat. Para sa inyo, tama ba ang naging desisyon ni Francia na patawarin ang mga ilustre, ngunit hindi na sila muling tanggapin sa kanyang buhay? O dapat ba ay mas naging malupit pa siya hanggang sa huli? Gusto kong malaman ang inyong saloobin. At habang tinatapos niyo ang audio na ito, maaari niyo bang ibahagi kung nasaan kayo ngayon? Marahil ay abala kayo sa paglilinis ng bahay, pagluluto para sa pamilya,
o baka naman ay nagpapahinga habang ninanamnam ang katahimikan ng inyong sariling silid. Ibahagi nyo ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba dahil dito sa ating komunidad, ang bawat tinig ng babae ay mahalaga at laging may handang makinig. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong maabot na pusong kailangan ng lakas. Naway manatili kayong matatag at laging piliin ang inyong sariling kapayapaan sa gitna ng anumang unos. Isang malaking yakap sa inyong lahat. Pamagat ng kwento ang paghabi ng bagong tadhana. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagbabahagi ng mga positibong mensahe.